Hello, Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ang 5 gagawin ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay in love sa'yo. At kung handa na po kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang gagawin ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay in love sa'yo is consistent ang communication. Yan ang unang bagay ka-inspired na dapat mong malaman sapagkat yan ang talagang makikita mo sa lalaking in love sa'yo. Boyfriend man o hindi. O kahit pasabi nating mister mo na. Diba? Kahit nanliligaw pa lang sa'yo. Sino man yan sa buhay mo. Diba? Consistent yan sa pagpaparamdam sa'yo halos araw-araw. Ayaw niyang mawala ka sa kanyang paningin at gusto niyang palaging gusto kang kausap at ayaw niyang iba ang nakakasama at nakakausap mo to the point na sobrang kulit niya sa'yo at maya't maya meron siyang message sa'yo, text or chat man yan, di ba? Ganyan ba ang nararanasan mo ngayon sa lalaking mahal mo o sa lalaking nanliligaw sa'yo? Talaga namang napakakulit niya pagdating sa'yo, lagi siyang nag-update sa'yo at feeling mo napakaganda mo na talaga. Dahil parang in love talaga sa'yo. Ayaw niyang mawala ka. Gusto niya palagi updated siya pagdating sa'yo kung nasaan ka, kung anong ginagawa mo, kung sinong kasama mo, at kung kamusta ka. Ganyan yan. Ka-inspired, bakit naman yung lalaking mahal ko, yung boyfriend ko? Hindi naman ganyan. Ako pa nga palagi ang laging nagpaparamdam sa kanya. Ako pa nga po palagi ang unang nagme-message sa kanya. Pagka ganyan, napaka-red flag niyan. Sapagkat ka-inspired, ang isang laking tunay na in love sa'yo ay hindi hahayaan na maramdaman at makita mo ang ganyang bagay sa kanya. Sapagkat siya ay manatakot na baka ikaw ay magalit sa kanya. Pero pag ang lalaki ka-inspired talaga mang hindi nagpaparamdam sa'yo, bihira lang kung mag-message, mag-reply sa'yo, matagal pa nga kung mag-reply At talaga namang kahit may oras siya, binubukod niya yung oras niya na yun para sa mga kaibigan niya pa kaysa sa'yo. At inuulan niya pang paglalaro sa cellphone niya kaysa sa iyo, mag-isip-isip ka na. Dahil ang lalaking yan ay maaaring ang kahihinatnan ng inyong relasyon o pag-ibig mo dyan ay masalimuot. Diba? Kung maghahanap kayo ng isang lalaki, dapat tiyakin nyo na yung lalaking yun ay talagang gusto ka din at mahal ka din. Hindi yung uunahin niya pang ibang bagay kaysa sa iyo. Pero pag ang isang lalaki talaga namang mahal ka, ay lagi kanyang ipaprioridad. Uunahin ka niya, bibigyan kanya ng oras, mag-a-update sa'yo, at gugustuhin niyang palaging ikaw na lang ang kausapin kaysa ibang tao. Ka-inspired sa mga sikretong dapat mong malaman na kapag ang lalaki in love sa'yo, ay napaka-consistent niyan sa pagkikipag-usap, pagkikipag-communicate sa'yo, nagiging communicative siya. Kung minsan siya pang laging unang nagpaparamdam, nagme-message sa'yo, at halos nakukulitan ka na, kahit sobrang busy niya, meron pa rin siyang oras para sa'yo. Ka-inspired. At ang pangalawang gagawin ka-inspired ng isang lalaki kapag siya in love sa'yo is gumagawa ng effort para lang makita ka. Yun ang pangalawa ka-inspired. Hindi ba totoo yan? Na kapag ang isang tao, lalaki man o babae, ay talagang in love, gusto niyang makita yung taong mahal niya. At kaya naman gumagawa siya ng effort. Kahit pa sabihin natin medyo mahirap ang sitwasyon niya dahil sobrang busy niya. O sabihin kapos siya sa pinansyal. O maraming hadlang. Hindi siya magpapahadlang. Diba? Ganyan yan. Gumagawa ng paraan, gumagawa ng effort para lang makita ka. Hindi hadlang yung kung ano man dahilan. Kapag gusto, may paraan. At kapag ayaw naman, ay merong dahilan. Diba? Hindi siya magdadahilan sapagkat in love siya sa'yo. Pag ang lalaki naman ay puro dahilan. Pag ang lalaki naman ay puro palusot. Kahit na alam mo naman sa sarili mo, ka-inspired na, kaya naman talaga niya kung gugustuhin niya. Red flag na yan pagka ganyan. Diba? Sipin mo, kalalaking tao, hindi makahanap ng paraan, logical pa naman yung mga yan. Nakakapag-isip naman din yan. Sabi na iba, kaya hindi, sobrang busy. Ngayon, kung sobrang busy, kung hindi man kayo makapagkita pa, at least magbigay man lang ng oras para kausapin ka kahit man lang sa message. Diba? O bakit hanggang gabi ba, hindi siya magpaparamdam sa'yo? At bakit sa isang buong buwan ba, hindi kayo pwedeng magkita? Pero lang kung nasa ibang bansa siya. Diba? Yung nasa ibang bansa nga ganun kalayong LDR nila. Pero nakakapagkita pa rin sila. Kasi gusto nilang isa't isa at mahal nilang isa't isa. Yung iba naman, halos magkapit bahay lang, magkakabilang barangay lang, hindi nagkikita. Bakit? Kasi hindi na ganun kagusto ang isa't isa. Ganyan lang yan. Ang tunay na pag-ibig ay walang distansya.
Talaga namang ka-inspired kapag lalaki ay gusto kang makita in love sa'yo. Gagawa at gagawa siya ng effort. At gagawa at gagawa siya ng paraan sapagkat mahal ka niya. Sana ganyan ang nararanasan mo ngayon at hindi puro dahilan ng isang lalaki. Patlong gagawin ka-inspired ang isang lalaki kapag siya ay in love sa'yo is nakikinig siya sa mga maliliit na detalye. Yun ang pangatlong inspired. Kapag meron kang sinasabi, kapag meron kang kinukwento, kapag meron kang suggestion, opinion, at idea, talaga naman ka-inspired, nakikinig siya, nakafocus sa iyo. At bawat detalye ng sinasabi mo ay natatandaan niya. Ganyan ang isang lalaki kapag siya ay in love sa iyo. Kapaligtaran kapag siya ay walang amor sa iyo, o hindi siya in love sa iyo, wala siyang interest sa iyo, o ginagamit ka lang niya, o hindi siya seryoso sa iyo, o pampalipas oras ka lang niya. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa mga sasabihin mo? Magiging detalyado ba siya pagka ganon? Mapapansin niya at matatandaan niya ba ang mga maliit na detalye? Hindi ba't hindi? Sapagkat ang utak niya ay lumilipad sa ibang bagay sapagkat hindi siya ganong kaseryoso at hindi kanya ganong kagusto. Pero pag lalaki in love sa'yo, tandaan mo, napaka-focus niyan sa'yo. Ganyan ang lalaki kapag in love. Wala kang ibang laman ng utak niyan kundi ikaw eh. Kahit nasa trabaho, kahit nasa barkada, kahit nanonood ng TV, kahit pa sabihin natin nasa kalokohan pa yan, kung siya in love sa'yo, ikaw ang nasa utak niya. Yan ang tandaan mo. Talaga naman ka-inspired. Kaya pag lalaki, natatandaan mga sinasabi mo, natatandaan mga maliliit na bagay, mga maliliit na detalye tungkol sa iyo, tungkol sa mga kung ano man ang pinag-usapan nyo, in love sa iyo yan. Una sa lahat, nare-respeto ka niya. Walang respeto kapag binabaliwala niya yung mga sinasabi mo. Paano kanya mamahalin kung hindi kanya kayang respetuhin? Ka-inspired, since sa mga dapat mong tandaan, hindi puro porket pogi, porket sabihin natin gusto mo, crush mo, ganun-ganun na lang, sasagutin mo na, o mamahalin mo na ng todo, bibigyan mo na lahat, makiramdam ka din, mag-obserba ka din, kung talagang deserve niya bang mahalin, ka-inspire, sa dapat mong mapansin, sa mga talaga namang gagawin ng sinalaki, o ginagawa ng sinalaki, nagiging, sabihin, matandain siya, at detalyado siya, sa lahat ng patungkol sa iyo, at mga sinasabi at pinag-uusapan niyo, sapagkat siya ay focus sa iyo, may malaking interest sa iyo, may malaking pagmamahal sa iyo, ka-inspire. At ang pang-apat ka-inspire na gagawin ng isang lalaki kapag siya ay in love sa iyo is, ipinapakilala ka sa mga mahalaga sa kanya. Yung pang-apat ka-inspire. Sino ba yung halimbawa ng mga taong mahalaga sa buhay niya? Siyempre, pamilya niya, mga magulang niya, mama at papa, mga kapatid, at mga kaibigan, mga kahit pa pinsan, kahit sino pa man yan na pinapahalaga niya sa buhay niya. Kahit pa yung alaga niyang aso, yung pet niya, di ba? Kung talagang mahal ka niya, in love yan sa'yo, ipapakilala ka talaga. Magtaka ka pag ikaw hindi kanya pinapakilala sa pamilya niya. Magtaka ka pag ikaw inilalayo ka sa mga kaibigan niya. At lagi siyang parang laging merong tinatago sa'yo pagdating sa ibang tao. Pagka ganyan ka, inspire, mag-isip-isip ka, mag-observe ka. Bago pa mahuli ang lahat, at bago ka pa masaktan, ka-inspired, sa mga dapat mong tandaan. Ganyan ba ang naranasan mo ngayon, o mararanasan mo pa lang, o talaga namang hindi mo pa nararanasan sa partner mo? Yung iba dyan, ang tagal-tagal na ng inyong relasyon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa kilala lang magulang niya. Kabit ka lang ba? Meron ba siyang iba? Kinakahiya ka ba niya? Hindi ba siya seryoso sa'yo? Wala ba siyang plano sa'yo? Kaya hindi kanya ipinapakilala sa mga mahalaga sa buhay niya? Kaya hindi kanya dinadala sa kanila? Sa bahay nila? Hindi mo nga alam kung saan siya nakatira talaga eh. Sapagkat nakikita lang kayo. Kaya inspired, tandaan mo ang bagay na yan. Upang malaman mo kung ang lalaking yan talagang seryoso sa'yo at in love sa'yo. Ipapakilala ka niya sa kanyang pamilya. Dadalhin ka niya doon sa bahay nila. Sa mga mahalagang tao sa buhay niya, hindi ka itatago. Sapagkat mahal ka niya. Ka-inspire. Panglimang gagawin ka-inspired ng isang lalaki o makikita mo sa lalaki kapag siya in love sa'yo is makikita mo sa body language niya. Ng panglima ka-inspired. Sa mga paraan. At talaga namang sabihin mapapansin mo sa body language niya. Alam nyo, hindi makakapagsinungaling kung minsan ng sarili. Ang katawan ng pagkilos, hindi makakapagsinungaling yan. Sa lahat ng oras, makakapagsinungaling ba yan? Sa lahat ba ng oras, mapepeke niyang sarili niya? Dapat magaling ka, pag-aralan mo yung body language na tinatawag ka-inspired. Kung ang lalaki, halimbawa, nagde-date kayo, tapos wala siyang pakialam kung saan ka lang uupo. Wala siyang pakialam kung maayos ba yung uupuan mo, kung maayos ba yung pupuntahan nyo, kung maayos ba yung lugar doon, kung maayos ba yung kakainan nyo, kung ma-okay ka ba, kung komportable ka ba. Sarili lang niyang iniisip niya, sarili lang niyang sinesafety niya. O mahal ka ba nun pagka ganun?
Pero pag lalaki, maginoo sa'yo. Hindi naman sobrang maginoo, pero at least iniisip niya yung kalagayan mo. Iniisip niya kung okay bang o kung komportable ka ba sa sitwasyon mo habang magkasama kayo. Sa body language niya, di ba? Sweet sa'yo, di ba? Nakikita mo sa itsura niya na masaya siya kapag kasama ka. At talaga namang hindi niya hayaang napapagod ka o nahihirapan ka. At talaga namang makikita mo sa kilos niya na hindi siya ganun kahangin pagdating sa'yo. Sapagkat siya ay nahihiya pa rin siya dahil mahal ka eh. Pag ang lalaki, talaga namang hindi ka ganun kamahal, hindi siya ganun kaseryoso sa'yo, masyadong presko yan. Wala kasing tense eh. Hindi siya nape-pressure kasi hindi ka naman niya mahal, hindi ka naman niya gusto. Kaya sobrang presko niya, hindi tipong tatawid sa kalsada, hindi ka man lang alalayan. Uupo ka, hindi man lang ayusin yung upuan, hindi ka man lang pagbubuksan ng pinto. Di ba? Sobrang presko niya pagka ganyan. Ganyan ba ang gusto mo? Ganyan ba ang gusto mo? Pero pag lalaki, naalalayan ka, laging talaga namang andyan. Yung pagkilos niya, laging parang bad, rin siya eh, parang iningatan ka niya. At kung kayo na, sobrang lambing niya sa'yo. Palagi kang hinahalikan, niyayakap. At laging ka-inspired, hinahawakan ng kamay mo. Pagka ganyan ay mahal ka niyan, tandaan mo, ka-inspired sa body language niya. Makikita mo kung siya ay totoo sa'yo. Isa yun sa mga sikreto upang malaman mo na ang isang lalaki in love sa'yo, ka-inspired. Mga kaspard, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare rin po ng video na ito upang makatulong naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po subscribe mga kaspard, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po sa aking Facebook and yung profile picture ko sa FB, at kapag nakita niyo yan, i-message nyo lang ako kung mismo ang siyang magbabasa ng message nyo. Maraming salamat mga kaspard, mag-ingat kayong lahat at mahal ko po kayo. At muli, be inspired!